Tag-ulan na naman, pero hindi pa rin tayo paaawat sa pagtuklas ng mga masasarap na pagkain. Sarap. Ang sarap ng sabaw. Asim kilig. Ngayong araw, ang ating destinasyon, ang probinsya ng Pampanga. Susuong tayo sa ilog. Wait! Kuya! Kuya, huwag masyado malikot! Grabe, wala pang isang minuto, may huli na agad! Makasalo dito! Ang dami naming nahuli! Wala pang isang minuto! Salamat po sa Panginoon sa biyaya! At susuyurin ang kabukiran. Hoy! Labas kayo! Lumabas na kayo dyan! Lumabas na kayo sa mga lungga nyo! Ito na! Aray! Siyempre, hindi kumpleto ang kulitan kung walang kasama. Natatense ako eh. Sino ako sa pakinig ko? Ang comedian at impersonator ni Roderick Paulate na si Ate Dick. Ang makakasama natin ngayon. Ang galing! Look at you! Now look at me! Sige! Ngayon, hindi ka makahinga! Kapag bumubuhos ang ulan, bumubuhos din ang sarap sa Pampanga. Magandang araw mga kapuso! Andito po tayo ngayon sa Arayan, Pampanga sa Condado Dam. Ang nakikita nyo rito, ayan po, yan ang Pampanga River, the second longest river in the whole Luzon. Grabe! Ang laki ng ilog na to, ibang level. So, itong ilog na to, yan ang ginagamit para magpatubig sa maraming mga palayan dito sa Central Luzon. Matatagpuan ang Condadong Dam dito sa paanan ng Mount Arayat. Bukod sa hatid nitong patubig sa mga taniman, marami rin daw mga nakukuhang isda rito. Kung nakikita ninyo yung mga kulay green na nakasabit, yan yung tinatawag na palukso o mga lambat na ginagamit dito sa Arayat. So, every night, binababayan ng mga mangingisda dito, hoping na overnight, may makukuha silang mga karpa. Kasi kapag malakas ang agos ng tubig dito sa Pampanga River, lumulukso doon papunta sa lambat yung mga karpa. Kaya ngayon, let's do it! Hindi po ako lulusong, lulukso lang po. Let's go! Ano, hina na? Aria! Teka, sumasabi? Nakatap po, ma'am. Diretso. Po, ma'am. Yan! Eto na! Eto na! Eto na! What the? Buhay pa? Hindi naman, ma'am. Namatay na po. Ha ha ha! Karpa! Rohu carp ang tawag sa uri ng isdang nakuha namin. Bukod sa palukso, may ibang paraan pa ng pangingisda rito. So, may isa pa silang panghuli dito kung tawagin nila pataw-taw. So, mas maliit ito. Ayan, may dalawa. May gumagalaw pa. Yan, may dalawa. Silver carp naman ang isdang ito, mas kilala sa tawag na maya-mayang tabang. Bukod dito sa paraan ng palukso at saka pataw-taw, kung makikita ninyo, meron ding mga nangingisda doon na mismo, diretso sa ilog, sa bangka. Ano naman ang ginagawa nila dyan? Dadala po, ma'am. Pagdadala. Mano-mano naman yung panghuhuli doon. Sabi sa akin, may mangunguha lang ako mula sa dam. Kaya ang ganda-ganda ko ngayon. Pero sa itsura ng ilog dito, baka mapaswimming na naman ako. Tuwing umaga raw nangingisda sa ilog ang mga taga rito dahil hindi pa ganun kalakas ang pinapakawalang tubig sa dam. Kapag magandang huli, umaabot daw ng 200 kilos ng isda ang naiuuwi ng kada bangka.
Kalma, kalma. Hindi pwedeng masyadong malikot kasi ang problema ay gumagalaw yung bangka. Okay, kaya ko to. Kuya, bakit tayo lumalapit sa Agos? Ayoko pong mabasa. Ay! May huli! May huli! May huli! May nakikita ko gumagalaw! Ang galing! Grabe, wala pang isang minuto may huli na agad! Panalo dito! Ang dami naming nahuli! Wala pang isang minuto! Salamat po sa Panginoon sa biyaya! Grabe! Amazing! Ilan na nakuha natin, kuya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 agad ang nakuha namin. Wala pang isang minuto. Ibang level! Dahil ibibenta nila ang mga huling isda, kailangan pang dagdagan. So, ang nakakatakot dito, mapapansin ninyo, mas lumalapit tayo doon sa lugar na maraming agos. Kasi sabi nila, mas marami daw isda doon sa lugar kung saan mas nabubulabog sila. Tama po? So, saan ba sila nabubulabog? Eh di siya ragasan ng tubig. Mas delikado yun. Hala, ay, hala, ay, hala, ay. Nakailang beses pa ulit kaming maghagis ng lambat. May huli! Pero wala pa rin. Wala na naman. Fish pa rin. Finally, nakahuli ulit kami. Paalis na kami nang biglang Ang dami naming nahuli. Mas okay pala kapag nagmano-mano dun sa bangka. Yun nga lang, mas delikado. Pero no pain, no gain. Ito ang gain natin. Ang dami nating pang sinigang sa miso. Let's go! masarap humigop ng sabaw tuwing tag-ulan at ang mga nahuli naming karpa perfect daw gawing sinigang. So yung first step po natin is iprito po muna natin siya kasama yung luya para ma-incorporate na yung lasa ng luya dito. Medyo malansa po kasi yung silver po yung tawag na isda na yun. Ito na yung naprito natin na silver carp. Ang ganda ng pagkakaprito. Pero malansa pa rin. No, medyo malansa pa rin siya. Tikman natin ang... Yes. Tikman natin. May lansa pa rin. Pero wag po kayo mag-alala. Pasasarapin po namin to ni Chef. Gagawin kasi namin itong sinigang. Sinigang sa miso. Okay. Sa kumukulong tubig, pagsasama-samahin ng gabi, sibuyas, kamatis at luya. Makalipas ang 5 minuto, isunod na ang puso ng saging at labanos. Durugin ang gabi kapag lumambot na ito. Purong-puro po ito. Saka isunod ang pinigang sampalok. Ito ang magpapasarap talaga dito. Yung asim ng sampalok, kahit papano mamamask niya yung lansa ng karpa. Ilang sandali pa, Ayan! Uy! Parang super lapot na, oh. Ang lapot na niya. Masarap na. Mas sasarap pa po niya. Lalagyan na po natin ng miso. Diyos ko, lalagyan pa ng miso. Kalahati lang po. Kalahati. Ano ba ang miso? Fermented soybeans. pwede na rin ilagay ang siling haba, dahon ng kangkong, at ang napritong isda. Saka timplahan ng pampalasa. At luto na po ang ating karpa. Karpang sinigang sa miso. Sinigang na karpa sa miso. Ano kaya ang lasa? Abangan mamaya.
Alam niyo ba na mahigit kalahati ng kabuuang land area ng probinsya ng Pampanga ay nakalaan para sa agricultural production? At sa pagpasok ng panahon ng tag-ulan, karaniwan ang ganitong tanawin. Mga palayan na hinahanda para taniman. Pero kahit wala pang nakatanim, meron na raw pwedeng anihin. Sa sakahang gaya nito, meron daw kasing makukuhang insekto. Isa sa mga sikat na exotic food dito sa Pampanga ay ang tinatawag na kamaro. Isa itong uri ng insekto na natatagpuan sa mga palayan. Marami po ang medyo nangingiming kainin ito, pero kaming mga Kapampangan, naku, patok na patok po sa amin ang adobong kamaro. Saan ito nakukuha? Diyan, sa palayan. Kasama natin dito si Kuya Aris. Kuya Aris, hello po. Hello po. Umaga po. Manghuhuli tayo ngayon ng kamaro. Okay. So, ang challenge dito ay kapag habang nagbabibrate yung lupa, doon mo sila huhulihin. Ang tawag dito ay kamaro or sa Ingles, mole cricket. Pagkatapos niyo pong linisan, hugasan, pakukuluan niyo po siya sa suka tsaka sa toyo. at saka sa toyo. Tapos pakuluan niyo po siya hanggang sa matuyo siya, katulad po nito. Yan. Hindi pa po ito pwedeng kainin kasi igigisa pa natin ito. Igigisa muna ang bawang, sibuyas at kamatis. Yan. Lagay na Alright, natin. lagay na natin yung kamaro. Tapos, Isang kutsarang toyo lang po para tumingkad isang yung kulay. kutsarang toyo. Actually, may toyo na to ng Opo. konti kasi napakuluan na natin. Tapos yung suka. Pero, ano lang, para lang mas maganda yung kulay niya. Tsaka may konting acidity pa rin. Titimplahan ito ng asin at paminta. Siyempre, lagyan natin ng sili. Patutuyuin na lang po. So, ang masarap po sa kamaro, yung talagang pagkakagisa sa kanya, yung tuyong-tuyo siya talaga. Para meron siyang konting crunch pa. Yan! At eto na po ang ating ginisang kamaro. Kainan na! Sarap! Woo! Ang-ang! Nalalasahan mo yung asim at saka yung alat ng kaunti. Love it. Sa mga nangingiming kumain nito kasi sabi, insekto, gumaganon. Pikit nyo na lang yung mata ninyo. Tapos imagine ninyo baboy, ganon. Pero ang sarap niya. May mga putaheng mas sumasarap kapag iniluluto raw sa palayok, gaya ng mga sabaw. At sa isang bayan dito sa Pampanga, ipinagmamalaki nila ang industriya ng pottery o pagpapalayok. Para masubukan ang sining ng pagpapalayok, sasamahan tayo ng comedian na si Ate Dick. Kilala si Ate Dick sa kanyang nakatatawang videos online. Nako. Nakakainis ng mga kaibigan ko. Habang ginagaya niya ang komedyanteng si Roderick Paulate. Lahat na naaabot ng mata nyo. Hindi yan akin. Hindi rin sa inyo. Suki rin siya sa ilang kapuso teleserye. Next week na ang kasal. Excited na ako. Teka, nasaan ka na ba, Ate Dick? What's up, mga kapuso? Akala nyo alimaw sa mga ano Tubak lang to Nagkakamali kayo. Today, ako ang Diyosa ng banga. Yeah!
Yes, I'm gonna be a potter for a day. Napakadami namang banga dito. Hi, ma'am. Bakit po napakadaming banga dito? Ano po bang meron? Bali, dito na yung pagawaan ng mga paso. Bali, kami ang gumagawa ng mga paso natin. Ayan. Ay, talaga? Kapati po ito? Yes, ito kasama to. Ito yung classic na palayok natin dito sa Pilipinas. Ayan. Nanggaling ka sa putik. Kakain ka sa palayok na gawa sa putik. Ang hirap pala nito. Parang wala sa pinirmahan ko. Hindi lahat ng araw ay sa inyo. Matitikman nyo ang batas ng isang alipin. Okay, so this is the next process on making a pottery. So, ito na nga kung mga nakuha nating clay, itatambak natin yan dito. Kasi, wow, kala mo talaga. Ayan. Pagkatambak dyan, didiligan natin yan. Sige, madiligan kayo. Para mag-moist siya. So, after one day, mga kapuso, kapag nabasa na at nadiligan yung mga clay, eto na siya. Are you ready for the reveal? Yes! I hear you! Yes! Yes! Taran! Oh, diba? Kailangan na lang gilingin ito at perfect na gawing palayok. Ay, galing! Look! Ang galing, para rin nasa bake shop. Sa next step, masusukat ang lakas ni Ate Dick sa pagmamasa. Ay, nakakapelikula! Ano ba to? Ito na ang pinakamahirap at pinakaimportanting bahagi ng paggawa ng palayok, ang paghuhulma. Ay, ang galing! Ang galing! Fantasy! Ikutin po sa paikot. Ikot. Ilisan mo kung konti. Sige, pusat titigil sa pilit. Okay. Ay, look at that! Ah! Center na center niya. Ang galing! Ngayong nahulma mo na, kailangan mo namang butasan na ang clay sa gitna. Bakit ba habang ako kuko? Ikaw nga kuyo. Ikot. Ikot. Ate Dick, sa clay ang tingin, hindi kay Kuya. Ay! Ang galing! Oh my God, ang galing! So mga 2 to 3 days natin itong papatuyuin at kapag natuyo na, ipapasok na natin doon sa pugon para lutuin. At saan na siya magiging ganap na palayok. Eto, nanghiram na muna ako ng gawang palayok kay Mang Jose dahil tuturuan niya daw tayo yung gumawa ng swam na mais. Ang swam na mais ay isang classic soup dish ng mga Kapampangan. Unang igigisa ang bawang at sibuyas. Saka titimplahan ng patis. Okay. Isusunod ang hipon. Ibuhos na rin ang pinagsabawan ng ulo ng hipon. Pagkulo, sunod na ilagay ang ginadgad na mais. Pakuluin na muna natin. At saka ito sabawan. Kapag kumulo na ulit, pwede nang idagdag ang dahon ng sili. Saka timplahan ng pampalasa. Ang bango! Kahit hindi ako yumuko, naamoy ko siya. Ang sarap! Tama si Mang Jose. Talagang pag mainit ito,
sobrang magigising ka. Ang sarap. I think ito na ang bago kong comfort food. Meron na akong kakainin kapag tag-ulan, bukod sa sopas at lugaw. Meron na tayong suwam na mais. Huwag ka munang magpakabusog, Ate Dick, dahil may isa pang pangmalakasang sabawang Pampanga na di mo dapat palagpasin. Ito ang bulanglang. Isa itong uri ng sinigang na ang pampaasim, bayabas. Pero Ate Dick, kailangan mo munang manguha ng tilapia. Daddy, let's go fishing! Okay. Nako ha? Okay, so ang una nating step para makahuli ng mga pirana, charot ng mga fish, ay itali ito. Naku Ate Dick, dalian mong magtali at uulan na. Mga kapuso, ibababad lang natin ng 30 minutes yung lambat para mahintay natin yung mga tilapia na pumunta doon at mamaya pag medyo kumalma ang weather, huhulihin na natin sila. Okay? Ayan, tumila na ang ulan. Larga na ulit si Ate Dick. Ito na yung lambat kanina. Taas pa lang. Ay! Ay, ang galing! Look at you! Now look at me! How you like that? Ano to? Ulo? Ay! Sige! Ngayon, hindi ka makahinga! Sige, ngayon ka magsalita! Ano, inaasma ka ba? Okay, maghahanap pa tayo. Kaya ang nahuli natin ngayon, mga kapuso! Nako, nako, nako! Diyos ko, halaman ang nakuha ko! Ayun! Ay! Huwag ka nang bumalag! Pinapahirapan mo yung trabaho! Pinapahirapan mo yung trabaho ko! Ah! Huwag ka nang bumalag! Ang hirap pala tanggalin ng lambat. Ah! Ayan, nakakadalawa na po tayo so far. Say hi, Nemo! Diyos ko, wala kami nahuli! Walang uuwi hanggat walang nahuhuling isda! Mang Jose, paano natin ito gagawin? Una ilagay yung bayabas. Ah, talaga? Kuluin natin. Papakuluin. Kapag lumambot na ang bayabas, hahanguin ito. Sa parehong palayok, ilalagay ang gabi at ang mga tilapia. I'm gonna miss you guys. Ayan at dudurugin na natin yung mga guaba. Bango. Kapag nadurog na ang bayabas, sasalain ang pinakakatas nito. Pipigain ito ng 2 beses at ihahalo sa sabaw. Ilang sandali pa, pwede na ring ilagay ang siling haba, okra, at dahon ng kangkong. Saka timplahan ng patis. Sarap. Nag-aagaw yung lasa nung asin at nung guava. Nagugutom yung mga cameraman. Ang sarap! Oh my God! Galing. Ganito pala ang bulang-lang. Oh, bala na kayo dyan ha. Kakainin ko na to. Sarap eh. Matapos namin maghirap sa paghuli ng karpa, sulit naman kaya ang lasa? Huwag nang patanggalin yan. Tikman na natin ang sinigang na karpa sa miso. Hindi ako usually kumakain ng karpa kasi malansa. Pero ito, subukan natin. Supposedly, natanggal na yung lansa nito dahil pinrito na natin siya sa luya, nilagyan pa ng sampalok tsaka miso. Man muna natin yung sabaw.
Sarap. Ang sarap ng sabaw. Asim kilig. Saktong-sakto yung asim. Gawa nung miso at saka nung sampalo. Tikman na natin ngayon yung mismong karpa. Tikman natin siya na may sabaw. Wala nang lansa. Achieve na achieve. Ayos! Na-achieve namin ang aming misyon na tanggalin ang lansa ng karpa. Ang mga paborito nating sabaw at iba pang putahe, kayang-kayang pasarapin ng mga sangkap na sagana kahit panahon ng tag-ulan. Hoy! Labas kayo! Amasa kayo sa mga lungga nyo! Basta may tamang diskarte, siguradong may masarap na maihahain sa bawat hapag. Ang galing! Grabe, wala pang isang minuto may huli na agad! Woohoo! Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.